Yo guys, check kamusta mga idol. Oh my god, grabe naman yan mga lodi. Grabe naman si market maker mga idol, talagang double digit lahat ng ating mga coins ngayon. Gravities, ready na ba ulit? Ayan, 2 days, no? 2 days tayong 2 days natin maririnig to mga idol. Ganyan. Habang tinitignan nyo to. Ah. 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 Ano? Okay na ba? May kiss pa. Ayan. Okay na ba mga idol? So grabe, no? So ito na oh. Nakita nyo to mga lodi, tatamaan na yung ating stop loss. So naka-ready na yung aking gagawin. If ever na matamaan yung ating lock profit to na $100. Ayan, no? So naka-lock profit tayo $100 dyan. So pag tinamaan yan, profit tayo 100. And then, etong RLUSD natin mga lodi, oh, nag-trade tayo kagabi, 120 na siya. Kagabi nasa ano lang to eh, 80 something. Nakalimutan ko eh. O, ngayon nasa 120 na siya. So, ang mangyayari niyan, sorry. If ever na tamaan yung stop loss natin, yung profit natin ayun yung ipangaabang natin. At itong RLUSD natin is ibibili natin ng XRP. No? So, ayun yung ating plan. No? Yung makukuha natin na, kasi siyempre sobra sa 100 yan eh. Sobra sa, yung $100 profit lang natin yun eh. Yung ating margin nasa 50 pa, oh, 55. So, ang mangyayari dyan, mga nasa ano yan, $155, mga ganun. So, ayun yung ipoposition natin dito. Magabang tayo ng position. And then, etong nasa RLUSD natin is ibubudega natin. Actually, Sabado nga ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo, every Saturday, magbubudega tayo. So, etong 120 RLUSD is ibubudega natin. Tapos, yung mapaprofit natin dito is ipangaabang natin ang position. So, ganun yung plano natin. Once na tamaan to, pero kapag hindi to tamaan, pero malamang tatamaan yan maya-maya. Habang nag-update ako ngayon, tamaan na to eh. Na? Pag tinamaan yan, yun na yung gagawin natin, mga idol. No? Pag hindi, stay put lang yung trade natin dyan. Pero yung RLUSD natin, baka ibili na rin natin yun ng XRP. If ever lang, no? If ever lang, no? Kahit hanggang mamayang hapon. Kasi in-expect ko baka bumaba pa kasi ito yung mga lods eh. Parang gusto pa na itong kunin yung liquidation dito sa part na to, mga lods eh. Oh. Ayan oh. Sa part na yan, parang gusto niya pang kunin yan. Pag kinuha niya yan, ang daming maliliquidate dito. So paldo si market maker, pak. 'Di ba? Saka niya iiwan ngayon yung mga nandiyan. Bang. 'Di ba? Parang ganun, mga idol. So hintayin natin kung ganun yung mangyayari. Kaya pag tinamaan to, baka maghintay pa rin ako kasi baka nga ang inisip ko baka kunin to eh. Kunin yung liquidation dito. So, baka hintayin natin bumaba. Pero syempre mag-aabang na tayo niyan, mga lodi. Kaya nga kung 150 yun, siguro pa 50-50 yung ating 50-50 yung ating position o margin para umabot tayo dito, mga idol. So, ganun lang yung diskarte ko ngayon ha. Abangan natin to. Mga lodi, grabe. Hindi lang XRP yung bumabagsak, mga lodi. Baka akala nyo XRP lang. Buong market po yan, mga idol. Ayan oh. Kita nyo, buong market halos lahat oh. Lahat pabagsak, mga lodi. Ayan, kita nyo, di ba? Ito ano to. Cronos lang yung nagpump eh. Kaya nagpump yung Cronos. BlackRock USD, meron ng BlackRock USD. Oh, ano to? Stablecoin. Stablecoin din to, mga idol, oh. Oh. Everything is dropping. Gusto niyo pa ba marinig ang boses ng inyong portfolio? Grabe na yan ha. Di ba? So, ayan, hintayin natin. Uy. Nawalan pa na internet, oh.
So, ayan. Huwag ka naman mawala ng internet kung kailang matatamaan yung lock profit natin. Hoy, ayusin mo naman, babes. Di ba? So, check muna natin yung ibang news natin bago tayo, bago po na pala tayo mag-start, alam nyo na, like nyo na yung ating video. Sa mga gusto ng ganitong content, mga idol, subscribe na kayo sa channel natin at syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin sa link sa description sa baba. Mga Lodi, register na kayo at pwede kayong pumasok sa Telegram namin nila KGX at meron kayong signal doon, mga Lodi. Kung magti-trade kayo, So, ayun. Eto na, umpisa na natin dito. Nako, grabe. Mag-umpisa tayo sa mga na-liquidate. Mga Lods, no? Eto, si Wolf. Sabi niya rito, just got liquidated. 3 years of hard work officially wasted. Waste. I am never coming back, sabi niya. F this S. Sabi niya ganun. So, parang na-liquidate siya ng 27 million ata. Negative siya rito. 27 million. Grabe ang mga Lodi. Halos 1 billion na yan sa atin. Di ba? Tama ba? Basta yun. Grabe yung na-liquidate siya. Mga idol. So, pag sa mga ganitong market na nangyayari, mga Lodi, lagi nyo tatandaan, once na pumasok kayo sa crypto, hindi lang puro pataas yung market. Talagang mararanasan nyo yung minsan sobrang pababa, minsan sobrang volatile, ganun. So, yung mga nag-hold talaga ng matatagal, sila yung minsan talaga nagbe-benefits, mga idol. Kasi talaga nga, kung isu-zoom out mo naman yan, nagiging volatile yan kapag kunyari months, ganyan yan months di ba? May kita mo ganyan. Pero kung titignan mo ng years yan, mga idol, may kita mo ganun yan pataas. Di ba? So, yung ito halimbawa siya, ayan, nawalan na siya ng gana, natalo siya. So, kung kailan 3 years siyang pinaghirapan, di ba? So, sa 3 years ba na yan, wala man lang siya na profit, wala man lang siya natutunan. Mukhang kailangan niyang mukhang kakaiba siya mag-trade, mga idol. Di ba? At bukod dyan, eto pa, mga Lodi, si James Wynn na naman. James Wynn got liquidated again. He officially lost everything. Sabi dito ni CryptoBeast, mga idol. Di ba? So, ngayon, ang daming na-liquidate, mga Lodi, halos nasa $300 million ang na-liquidate kahapon nung within 24 hours, mga idol. Ganun kalupit ang market, no? Kaya dapat alam nyo kung nasan kayo. Hindi yung basta-basta lang na magti-trade, magbubodega na kapag bumaba bebenta nyo na. Halimbawa ngayon, nagbodega kayo ng XRP sa presyong 2.4, tapos nakita nyo nag-drop, nawalan kayo ng gana. Kumbaga, magda-drop na, baka mag 1.5 na, magbenta na ako. So, yung hold mga idol, tsaka yung patience, mga Lodi, napaka-importante niyan. Isa yun sa mga binabayaran. Isa yun sa binabayaran ng universe. No, ayun yung may mga ganti ng universe, mga idol, kapag kapag matyaga ka, no? So, ayan, tayo na lang natin ako dito sa trade ko. So, ayan Tapos, eto yung ating Bitcoin monthly return. So, kung titignan nyo, 2024, ano ba yung June? Kasi yung May positive, no? Ngayong 2025, yung May natin, nagtapos yung May ng positive 11%. 'Di ba? Kung titignan natin sa mga nakaraang bull year, no? Bull market year. So, ano ba yung mga 'yon? 16, 17, 'di ba? 16, 17, kulay green yung June. Tatlo nga magkakasunod April, May, June. Sunod-sunod. Mga idol. Tapos July din. 21, 22. Tatlo rin, mga Lodi. Pero puro pula naman. Diba? April, May, June. Kulay pula. Grabe. So ngayon, 25, 26. Ano kaya to? Mga Lods, no? Pero kung papansinin nyo, nagpupula yung June kapag pula rin yung April, May. Nag-green yung June kapag green din yung April, May.
O tayo ngayon 2025, kulay green yung April, May. So ano to? Green din kaya to, mga idol? So kadalasan sinusundan niya yung yung April, May eh. 'Di ba? So ayan. May kita nyo. Ano to baga andito hula-hula lang. Ito talaga yung nangyari nung mga past years, 'di ba? So sana pula din katulad ng April, green din katulad ng April, May, 'di ba? So ganyan mga idol. Hey, umangat ata to. Nasa 1 hour kasi ako mga idol Check natin sa sa 1 minute. Nako, ito yung 1 minute niya No? Ano to? 2.07. Grabe naman yan, no? Ano ba yung ko? 2.0 to kasi ako sa $100 per lock profit yan. 100 sakto. 2.02. Oh. So, hintayin natin kung tatamaan o hindi, mga lodi. Ako, excited na akong tamaan yan Ang kulit no? Excited tamaan yung yung lock profit niya na ito nga, pwede ko nang kunin to ng 6,000. O, di ba? Kaya lang, gusto ko kasi talaga nakalock na tayo 100. O, ano masabi niyo dyan? Ang kulit ko mag-trade, no? Huwag niyong gagayahin yan. No, professional lang ang gumagawa niyan. Mga idol. So, inaasahan natin, ang June natin is green. Ako, inaasahan ko yung June natin, green, mga idol, no? Ayun yung gusto kong mangyari. Kumbaga, ayun yung gusto natin mangyari. At green din lahat yan, sunod-sunod. Ganun. Ito, kung susundan natin yung 2017, no, lagi nilang inahalimbawa yun. Halin tulad nila lagi yung bull market noong 2017 sa bull market ngayon Kung susundan natin yan, mga lodi, green tayo, no? Green ng April, May, June, July, August. September natin, kasi laging ang may kasabihan nga sa crypto, mga idol Yung September talaga laging pangit yan. Diba? Minsan lang talaga mag-green yan, ang baba pa. Tignan mo, 2% lang, 6%, 3%, 7% lang. No? Pero kung titignan mo lahat ng September, puro red. Kaya nga, di ba may kasabihan sila yung wake me up when September ends sa crypto. Kasi nga, pag September talagang medyo drop yan. So, kung susundan natin yung 17, green, June green, July green, August green, September red, October, November, December. Grabe, pag ito talaga sinundan natin, ang sarap niyan, mga lodi. Tignan niyo yung mga plus niya, no? 10%, 17, 65% ng August, 47% ng October, 53% ng November, and December 38. Mga lodi, tas nung nag-January siya, negative 40 na nung 2018. 25 pala. 25% na agad na negative, no? Sana masundan yung 2017 natin, no? Kasi lagi nilang inaano yan Kamukhang kamukha daw nung 2017 yung pwedeng mangyari. So, asahan na natin na yung June is magiging green. Kung sakaling susundan yan, mga lodi, no? Ngayong month, although nasa baba tayo ngayon, kung titignan niyo yung ating market is duguan, no? Grabe, blood on the street. Sabi nga nila, pag may blood on the street, doon ka mag-acquire, mga lords, no? Acquire when fear is all over the world, di ba? So ito na. Si Da Vinci Jeremy claims Bitcoin mining is becoming a geopolitical arms race now. So iba't ibang bansa na yung mga nagmamine ng Bitcoin. Ayun yung sinasabi nila. Dumami na yung nagmamine ng Bitcoin. Hindi katulad dati, onti lang. Pinakamalaki pa yung China. Ngayon, madami na. At ang pinakamalaki na ngayon is 38% of the total hash rate is US, no? US yung nagli-lead ngayon sa mga nagmamine ng Bitcoin. Mga idol. Diba? So, isipin nyo na once na magkaroon ulit ng halving event, medyo magkakaroon ulit tayo ng malupit-lupit na bull market, no? Sabi nila wala na raw yung 4-year cycle. Pero dahil sa mga nangyayaring ganito sa mga nagmamine, mukhang matindi-tindi. Yung habang tumatagal lumalakas yung ating epekto ng halving event sa Bitcoin. Mga lods, no? So good news 'yan.
Oh, eto naman mga Lodi kasi medyo onti lang yung news natin ngayon kasi wala namang ibang news kundi puro bagsakan, no? So, babasahan ko kayo ng malulupit dito. Sabi ni 24 Hours Crypto, mga Lodi, out of out of 8 billion people, only 450,000 hold more than 5,000 XRP. No, kasi marami nagsasabi o nagtatanong, gaano ba kadaming XRP para maging milyonaryo ako? Gaano ba kadami yung ating kailangang hawakan, i-hold na XRP para magkaroon ako ng generational wealth? Sabi nila. No, pero ang sagot ko kasi diyan mga idol, kung gaano yung kaya mo lang, no? Sabi ko, hindi tayo pare-pares ng lifestyle, ng cost of living, hindi tayo pare-pareha. So, kung ano lang yung kaya natin, ganun lang, no? So, sabi dito, nasa 400,000 lang. 450,000 lang yung may hold ng 5,000 XRP na mahigit, no? That's just 0.0056% of the world, no? Napakaliit lang na parte ng bilang, napakaliit na bilang lang yan ng tao sa mundo. Roughly 1 in 17,000 people. Di ba? Isa sa 7,000 people, parang ganun lang kung susumahin mo. You're not early. You're basically a ghost in the system, sabi niya. Let the rest figure it out later. You're already positioned. Lock in, sabi ni Idol, no? So, grabe yan, mga Lodi. Sa mga ganitong sitwasyon na nagbe-bear o bumababa, naku, mga no. Hindi, bali, no? Pinapaasa lang ako niyan, pero tatamaan niya rin yan, mga Lods. Na nag-green na eh. Bumalik na tayo sa 2.1. Nasa 2.8, nasa 2.7 lang tayo kanina. Diba? Yun na. Nag-red na uli. So, ito mga idol, punta tayo dito kay Vincent. Napakaganda na itong ginawa ni Vincent. Kasi si Vincent nagpunta siya dun sa event. Sa Bitcoin event, mga Lodi, di ba? So, meron kasing post nung mga nakaraan, hindi ko na kasi nasama sa news ko yun, kasi hindi siya sinagot ni David Schwartz eh. Merong isang post na nakikipag-conversation si David Schwartz sa mga nagko-comment. And then, huli na kasi nagtanong si Idol eh. Kumbaga, parang hindi na siya nasagot ni David Schwartz, no? So, ngayon, ang ginawa niya, mga Lodi, pumunta siya sa event para tanungin si David Schwartz mismo. Sabi nga dito ng Strat Loans Holder, oh, sabi niya, Holy S. Sabi niya, he didn't respond to your ex post and you ask him point blank in person, a true journalist. So, ito yung parang message ni Vincent, no, nung nakausap niya si David Schwartz. So, I just met David Schwartz. I didn't want to stick a camera in his face. I just asked him my question. Is what Ripple built a financial system wherein a unit of account transition of a decentralized ledger through the means of exchange, XRP, is either money processor or gas to convert? He said, yes, you can consider those things a financial system. Job done. So I just met. So, I had that one question. Ang sagot sa kanya, yes, mga Lodi. No, kung tinatanong niya kung Ripple ba is a financial system, no? Kumbaga parang inaano niya kasi dito na financial system na babago sa lumang financial system. So, papalitan ba natin yung financial system ngayon? Parang ganun yung pinopoint niya dito na dahil yung Ripple yung new financial system, sila yung parang magiging new, no, financial system o way of payments natin sa buong mundo globally, mga idol. So, ayun yung parang tinanong niya. So, ang sinagot ni David Schwartz sa kanya, yes, no, you can consider that. Question answer. That means everything. Everything I said. Look, people, I haven't lied to you at all. Not once. You knew everything about me. You sent me here. And the whole time I'm listening to everybody talk, I'm like, God, this is such a view. But I got to meet the man, and I asked him my question. And he said yes. Full steam ahead, people. Get political. It's time to roll up the sleeve and get to work. So I don't know about you, I'm fucking tired of this goddamn system. It just steamrolls everybody.
That's all that matters, man. This whole trip was worth it for that one answer. Is what Ripple built a financial system wherein the unit of account, RLUSD, transmitting over a decentralized ledger as the method of payment through the means of exchange as a money processor or gas, is that a full financial system? He said, yes, you can consider that. Mission accomplished. To have that. So, yun, nasagot yung kanyang tanong mga Lodi na naglalaro sa isip ni Vincent kung totoo ba to, ano bang sagot dito sa tanong ko na to na matagal ko nang gustong malaman. So, ayun, sinagot siya at positive yung sagot sa kanya ni David Schwartz, mga idol, no? So, mas lumakas pa yung paniniwala ni Vincent lalo na sa Ripple at sa XRP dahil sa sagot na yun ni David Schwartz, mga Lodi, no? So, ang lupit, mga idol. So, hindi nun. Inabangan ko rin yun kasi may tanong siya dun. Ang tagal, ang daming nagko-comment sa tanong niya na yun. Dinatag si David Schwartz, kaya lang hindi na sumagot si David Schwartz. So, pinuntahan niya na. Di ba? Tinanong niya ng face to face. Di ba? At sinagot siya ng oo. Di ba? So, ayun na yun, mga Lodi. Ang tindi nun. Mga idol yung ginawa niya. No? So, eto, mga Lods. No? Eto, hindi ko kino-consider na paniwalaan nyo to, mga idol, o magkaroon kayo ng high pag binasa ko to. Pero ang pinaka parang rules kasi sa investment o sa crypto is huwag ka maging emotional, 'di ba? Kapag nag-i-invest ka o nagte-trade ka sa crypto. Pero ito kasi medyo emotional yung bagsak nito ni Pampius dito. At medyo tinamaan din ako kasi parang ganun yung mga nasa isip ko sakto sa mga sinabi niya, mga idol. So gusto ko lang basahin sa inyo to kasi medyo nasa pool tayo dito, mga Lodi, no? At pero hindi nga sabi ko nga, wag niyo masyadong anuhin na emotional, no? Yung pag-invest sa crypto. Mag-research pa rin kayo at magkaroon ng sense sa mga tinitrade o ini-investan nyo, no? Wag niyo kayo mag-emotional. Pero ito lang, no, basahin natin. To those still holding XRP, this is for you, sabi niya, no? Wait lang, O game, may makulit eh. Umpisahan natin. Sabi niya dito, I know you. You're not just here for gains. You're here because this XRP feels like your one real shot, no? So ako parang naisip ko rin yun na ito yung aking chance, yung XRP, no, na ito yung shot ko na kailangan kong mapagtagumpayan. You've been through hell. Oh, di ba? Lahat tayo niyan. You've watched your portfolio bleed. Nako naman, syempre, lahat din tayo. Nakita na natin yan, pati yung camel. You've questioned everything. Di ba? Dami nyo ang tanong sa akin. Pare-pares lang tayo. But you're still here. Maybe you've got rent due next week. O, ito yung mga bayarin na to, no? Maybe your credit card max. Maybe your parents are getting older and you're praying you'll be able to retire them before it's too late. Ito talaga. Ito, isa to sa mga gusto kong mangyari, mga idol, na tinamaan eh. Now, maybe your parents are getting older and you're praying you'll be able to retire them before it's too late. So, syempre, gusto natin mangyari yan. Maybe you've skipped trips, meals, and swimmings, and inumans, and moments just to hold a little more. Di ba? Kumbaga, nagtitipid ka para makapagbodega lang. Di ba? You've sat in silence while other flex their quick flips. No? Tahimik ka lang habang yung iba nakikita mo na, nanalo ako sa trade, ganyan, no? Panalo ako. Pero ikaw, ang ginagawa mo, hindi ka nagtitrade, binobodega mo lang, doon ka lang. So, naniniwala ka lang sa bodega mo, hindi ka nagtitrade. Yung iba, nakikita mo, di ba, niyayabang nila yung panahon nila sa trade, ganyan, di nainggit tayo ngayon. You've watched influencers mock XRP only to shield trash rug pull their followers. No, ito yung mga nagsishil ng coins, tapos nirarag pull din nila yung mga audience nila, di ba? You've watched court dates come and go, price stock, hope liquor, and still you've held, no? Lahat tayo naka-hold pa rin, mga lodi. 4 years na ako naka-hold sa XRP.
You've carried this conviction through medical bills, market crashes, job loss, mortgage stress, overdue notices, family that doesn't get it, no? Yung mga tropa natin o pamilya natin na hindi naiintindihan yung ginagawa natin. And that aching feeling every night, what if I'm wrong, no? So andun pa rin yung katanungan kahit na may hold ka na. 'Di ba? Ako nangyayari sa akin 'yan, mga idol, na to tama ba ako ng hinuhold ko? Magkailangan ba ako mag-doubt sa Ripple o sa XRP, no? Ganun, mga idol. But you're not. You feel it in your gut. XRP isn't a coin, it's a reset, no? And deep down, you know you weren't early by luck. You were early by design, no? So ayan yung mga parang thoughts mo na yan, paniniwala mo sa sarili mo. Because this isn't about charts anymore. It's about freedom from debt, from dependence, from the chains this system wrap around your dreams. You didn't choose XRP to get rich. You choose it to get free. Oh, ayan mga lodi, no? So if you're reading this through tired eyes, with a heavy heart, and a wallet that doesn't reflect your belief, know this. Sabi niya, you are not alone, no? Hindi kayo nag-iisa, mga lodi, sama-sama tayo lahat. You are not crazy, you are not weak for feeling tired, but you are strong for still being here. And when the switch flips, you won't just win. You reclaim everything they tried to take from you. Hold on. Not for hype, but for healing. Yun mga lodi, yung lupit niyan, no? Pero sabi ko nga, yung mga ganitong words of wisdom, parang nagkakaroon ka lang ng, alam mo yun, yung lakas ng loob o something na reason para mag-hold, no? O mag-hold pa rin ng XRP. Pero sabi ko sa inyo, huwag kayong maging emotional nga, no? Huwag kayong maging emotional, i-research nyo pa rin kung ano yung mga tamang coins na gusto nyo investan, mga idol, no? Huwag kayong maging emotional, ayun lang. Tinamaan lang ako dito kasi parang dahil nga dun sa mga sinabi niya na parang saktong-sakto, mga idol. Kasi syempre nag-hold ka, di ba? Kumbaga, nakikita mo nga yung iba na ganyan, pero ikaw, ang pinaka-focus mo lang, magbodega, di ba? Magbodega lang ako dito, kailangan ko to kasi once na ito is talagang mag-pump na o mag-flip na ng switch, doon na lang ako magiging malupit. Ngayon, tahimik lang ako sa Gedli. Sabi niya, di ba? So, tahimik lang muna tayo ngayon sa Gedli, mga idol, no? So, ito, ayun yung ating news ngayon, mga idol. Sana medyo nasiyahan kayo kahit nakikita nyo na portfolio nyo is kulay red, pare-parehas lang naman tayo. Mga lodi na kulay pula ang lahat, no? Talagang nangyayari yan sa ating crypto adventure, mga idol. So mamayang gabi mag-update ulit tayo, mga lodi, at titignan natin kung ano na yung mangyayari sa trade natin at kung ano na yung mangyayari sa mga susunod na balita. Marami pa bang maliliquidate, mga idol? Pero naniniwala tayo na yung June ngayon is kulay green, no, mga idol, no? Yun lang. So mamaya kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, ha, mga lodi. Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin. So kita-kits tayo mamaya. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clever TV and subscribe to Jabla. In the last video I didn't what's up. I'm sorry. So bye.